Ang Panginoon, kami po sa ating lahat na kapatid na sa Lassie, District Jail, San Juan, at saka Mountain Province. Purihin po ang Panginoon na niloob po niyang magkakasama po tayo ngayong araw upang sumamba po sa kanyang pangalan. So it's all about the Lord. Amen? Siya lamang po ang mapapurihan, siya lamang po ang ating itaas sa sandali pong ito. At bago po tayo dadako sa salita ng Panginoon, tayo muli ay yumuko at manalangin po tayo. Ama namin mapagpalang buhay, maraming salamat po Diyos sa mga salita mo na aming mapapag-aralan. Itinataas po namin sa inyo na ikaw magbigay po ng pangunawa sa bawat isa at gabayan niyo kami ng dakilang Espiritu Santo upang lahat ng aming mapapakinggan ay may sa puso po namin at maintindihan po namin ng malinaw. Maraming salamat po Diyos dahil tunay nga na mayroong dakilang himala at mga pagpapala na dala po ng iyong mga salita sa oras po na ito. Ikaw lamang po ang aming itinataas. Sa iyo lahat ang papuri at pasalamat sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at maraming salamat po sa pagkakataon muli na nabigyan po tayo ng isang pribilehyo upang ibahagi po ang salita ng Panginoon. At dito po sa ating pag-aaral, makikita po natin ang kahalagahan po ng salita ng Diyos na ating napapakinggan, ating binabasa at napapag-aralan mga kapatid. Kaya gusto ko pong tingnan po natin itong mensahe ng Panginoon na hango po doon sa aklat ng 2 Timothy chapter 2, mula po sa verse 8 hanggang verse 13. Basahin po muna natin lahat yan at saka po natin pagbulay-bulayan. Sabi po sa verse 8, alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Jesucristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinapangaral ko, na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ko na parang isang kriminal, pero hindi nakakadenahan ang salita ng Diyos. Dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasan na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Totoo ang kasabihang, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari din tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. At ang panghuli, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang salita. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay panghawakan ang salita ng Diyos. Okay. So, magbigay lang po ako ng kunting introduction po dito sa ating pag-aaralan. Alam po ba natin mga kapatid ang dahilan kung bakit marami po ang tumatalikod at marami po ang nawawala sa pananampalataya? Okay? Totoo po yun mga kapatid. Marami po ang nawawala, tumatalikod sa pananampalataya. Bakit po? Dahil hindi po nila pinanghawakan ang salita po ng Diyos. Saan po ba nanggagaling ang ating pananampalataya? Saan po ba nag-uumpisa? Ang pananampalataya ay nag-uumpisa po sa salita po ng Diyos. Amen? Sabi nga po sa Romans chapter 10 verse 17 na ang resulta, ang consequence po ng pakikinig ng salita ng Diyos ay bumababa po sa atin o dumarating po ang pananampalataya po sa atin. Amen? Kaya ang pananampalataya nagsisimula po sa salita po ng Diyos. So ibig sabihin, kapag ang isang mananampalataya ay humiwalay o lumabas po sa silong po ng salita po ng Diyos, malaki po ang posibilidad at panganib
na siya po ay mawala sa pananampalataya. Di po ba sabi ko sa John chapter 1 verse 1 na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang salita po ng Diyos at ang Diyos ay isa po. Amen? Kaya ang isang Kristiyano, isang mananampalataya na patuloy na humiwalay doon po sa landasin po ng salita po ng Diyos. Napakalaki po ng posibilidad na siya po ay mawala. At marami po tayong nakitang gano'n, marami din po tayong nasabihan ng mga kapatiran sa pananampalataya. Kahit po dito, marami po ang hindi po nakinig at parang binaliwala at minaliit po yung pagpapayo na umaten po tayo sa mga gawain ng Diyos, patuloy tayong makinig ng salita niya kasi ito lamang po yung paraan upang ang pananampalataya natin ay mapanatili. Sa mga ilan, parang sa akala po nila, biro lang o parang walang napakaliit na bagay yung pagsasabi natin sa kanila, pagpapaalala natin sa kanila na makinig tayo, umaten tayo ng mga Bible studies. Sa una, parang okay lang, pero pag sa sumunod ng mga gawain, nawawala na po sila. Ano pong nangyari? Totoo po na kapag hindi natin pinanghawakan ang salita po ng Diyos, mga kapatiran po, mapalad po tayo na nakakinig po tayo ngayon. Kaya wag po nating hayaan na itong pribilehyo na nakapakinggan natin ng salita ng Diyos ay mawala po sa ating mga kamay. Amen? Kundi panghawakan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga po, be faithful. Because kung sino po ang magpapakatapat na panghawakan po ang mga salita po ng Diyos hanggang sa wakas, ay sila po ang maliligtas. Ganyan po kamakapangyarihan ang salita po ng Diyos. Amen? At wag po sana tayong tumulad sa mga nawala sa pananampalataya na may alam na sila pero wala po silang pakialam sa salita po ng Diyos. Mas mabuti na yung walang alam kaysa yung walang pakialam. Ano? Na kahit napakinggan na nila at nalaman ang salita ng Diyos ay binaliwala po nila. So wag na wag po tayong matulad po doon, mga kapatid. Kaya kung ayaw po nating mawala sa ating pananampalataya, isa pong malaking susi ang panghawakan po natin yung salita po ng ating Panginoon. Kaya nagpaalala po si Apostol Pablo. Makita po natin dito ang kahit na ito pong si Timoteo, siya po ay maalam po sa salita po ng Diyos. Ngunit makita po natin yung magandang relasyon po nila, dalawa na kahit may alam po itong anak po niya sa panampalataya na si Timoteo, hindi po siya nagpapabaya na ipaalala sa kanya yung mga salita ng Diyos. Kaya sabi po niya dito, alalahanin mo ang mabuting balita, ang magandang balita. Ano itong magandang balita na ito? Ito lamang po ay patungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? Siya po ay namatay, sabi nga po. Namatay po siya, pero nabuhay muli. Mahalaga po yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus para po sa ating kaligtasan. Ngunit napakahalaga din po yung kanyang pagkabuhay dahil ito po ang sumisimbolo sa ating buhay na pag-asa po sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang isang manampalataya po sa Diyos na magpapatuloy hanggang sa wakas o hanggang sa huli-hulihang sandali ng kanyang buhay ay meron pong pag-asa na mabubuhay po muli. Dahil ang unang-una pong halimbawa po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Kung siya po ay namatay, hindi po siya nanatiling nandoon po sa libingan. Ngunit siya po ay nabuhay muli at umakyat po siya ng langit at babalik po siya muli. Kaya ito po ang nagbibigay sa atin ng dakilang pag-asa na yung pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus magbibigay sa atin ng pag-asa na kapag tayo ay namatay po sa Kanya, yun yung nabasa po natin kanina, mabubuhay din po tayo muli na kasama po niya. Okay? At ito po yung ipinangaral ni Apostol Pablo, sabi po niya sa verse 9, ito po yung ipinangaral po na halos ikamatay po niya.
Dahil siya po ay parang tinuring po na kriminal ng mga ayaw manampalataya sa salita po ito. Siya pong dahilan ng paghihirap niya hanggang sa siya po ay ikadena. Siya po ay ikulong. Pero sabi niya, hindi nakakadinahan ang salita ng Diyos. Sa physical man, siya po ay naikadena, ngunit ang salita po ng Diyos ay hindi po na nakakadinahan. Malaya pa rin po na ipapahayag. So makita po natin siya na kahit po siya pinaratangan at kinulong, hindi po naging hadlaan kay Apostol Pablo upang patuloy niyang ihayag ang pag-asa ito, ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ang salita po ng Panginoong Hesus, upang, tingnan po natin, sinabi niya, dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili po ng Diyos. Makita po natin yung puso po ni Apostol Pablo na hindi po niya inalintana yung kanyang sarili. Ipinanguna po niya yung kaligtasan po ng marami. Kaya kahit po siya po ay pinapahirapan sa mundo, sa kanyang puso ay magaan pa rin ang kanyang loob na patuloy na ibahagi ang salita po ng Diyos at hindi po siya nagpadlang sa kanyang pong sitwasyon. Now, tingnan po natin mga kapatid, ito po rin ang isa pong dahilan kung bakit ang ating pamilya, na itong pamilya na kinabibilangan po natin sa pre-believers in Christ, na hindi po tayo nabitinag at hindi po tayo sumusugo na kahit araw-araw po yung pag-Bible study, ay patuloy pa rin po natin ipinapahayag ang salita po ng Diyos. Malamang sa inyo po, isang beses lamang po sa isang linggo. Pero itong gawain po na ito mga kapatid, araw-araw meron pong gawain, iba-ibang jail station po ang umaatin. So ito rin po ang isang malaking responsibilidad na iniatang ng Diyos dito sa ating pamilya. Kaya kahit man po napupuyat, kahit po minsan na challenge po sa pag-attend, andito pa rin po tayo. Dahil isa rin po itong purpose, dahilan na ginagawa natin para maipahatid itong mabuting balita na ito sa ating lahat. Kaya napakapalad po natin mga kapatid. Hindi po kawalan, hindi po kalugihan na kahit po tayo napapagod, kahit tayo napapuyat, lagi po andyan, patuloy pa rin po tayo dahil mahalaga po ang kaluluwa po ng bawat isa po sa atin, mga kapatid. At wala po tayong ibang hangarin, kundi ang maipahayag po itong salita po ng Diyos na nagbibigay sa atin po ng dakilang pag-asa. Amen? At upang mabantayan, mapangalagaan po yung ating pananampalataya. So sabi po niya sa verse 11, totoo ang kasabihan na kung, ano ba yun? Sabi niya, namatay. Okay. Kung namatay tayo kasama niya, mabubuhay din tayo kasama niya. Ito ang ating pag-asa mga kapatid. Kung tayo magpapatuloy hanggang sa huling hininga po natin, panghawakan natin ang salita ng Diyos at hindi po tayo bibitaw, susuko sa ating pananampalataya, tiyak po itong salita ng Diyos. Sinasabi po ni Apostol Pablo nung hindi pa po siya namatay, naintindihan po niya, naunawaan po niya ito, na sa kabila ng ating pinagdaraan ng hirap sa paglilingkod, ay naintindihan po niya na kahit siya po ay mamatay, sa paglilingkod sa Diyos ay balang araw ay mabubuhay din po siya. So ito rin po ang pag-asa po natin mga kapatid. Kaya wag daw po tayong bumitaw sa ating panampalataya sa Diyos, panghawakan natin itong salita po niya, sapagkat bandang huli, tayo rin po ang mag-bless. Amen? Kung namatay tayo na kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kaya naintindihan po ito ni Apostol Pablo, kaya sabi po niya sa Philippians chapter 1 verse 21, na for to me, to live is Christ and to die is gain. Ang pagkamatay kay Kristo ay isa pong gantimpala, isa pong biyaya, dahil alam niya na balang araw, siya po ay mabubuhay muli na kasama po ng ating Panginoong Yesu Kristo, magpakailanman. So yun po ang pag-asa po natin dito mga kapatid. Kaya itong pag-attend po natin, pakikinig po natin, pangangarap po ng salita ng Diyos ay hindi po sayang. Kaya mabutihin po natin
alagaan ang salita po ng Diyos na ating napapakinggan. Sa verse 12, sabi niya, kung magtitiis tayo, amen, maghahari din tayo kasama niya. Amen. Kung tayo ay magtitiis, magtsatsaga, na kahit po challenging, amen, marami pong mga umahadlang mga balakid. Sabi niya, maghahari din tayo kasama niya. Pero mo, maghahari po tayo na kasama po ng ating Panginoon. Ngunit ito po ang babala po sa atin. Sabi niya, kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kaya sa mga tunay po na manampalataya, wala pong daan ang pagtalikod. Wala pong puwang sa atin ang pagtalikod muli at bumalik po sa mundo sa masamang gawain. Dahil kapag oras po na itinakwil po natin siya, ibig sabihin, binaliwala po natin siya ang kanyang salita at bumalik po tayo sa masamang gawain sa mundo. Itatakwil din po niya tayo. Mawawalang saysay ang lahat ng mga kabutihan na mga ginawa po natin. Kaya nga po, tunay po, kailangan po natin itong salita po ng Diyos. Ito ang magpapatatag sa atin, tutulong sa atin, para panghawakan at makapagpatuloy po tayo sa paglilingkod. Amen? Verse 13, sabi niya, kung hindi man tayo tapat, see? Kung sakasakali man, at wag naman po sana, na tayo ay hindi na magpapakatapat sa Panginoon at tatalikod po tayo. Sabi niya, mananatili siyang tapat. Bakit? Yan po ang kalikasan po ng Diyos. Dahil hindi po siya nagbabago, kaya mananatili siyang tapat. Ngunit tayo ang malulugi, tayo ang mawawalan. Sabi niya, dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Tingnan niyo po dakilang kalikasan po ng Diyos ang pagiging matapat. Kaya kung tayo ay patuloy lang na maging tapat sa paglingkod, at sa pagsilbi sa Kanya, kapatid po ang Panginoon po sa atin. Ngunit kung tayo po ay hindi na po magpapakatapat at tatalikod po tayo sa Kanya, mananatili pa rin po siyang tapat dahil siya po ay Diyos na hindi po nagbabago. Kaya ito ay maging aral po sa atin mga kapatid. Hindi po ang Diyos ang malulugi kung tayo ay magpabaya sa ating panampalataya. So amin laging sinasabihan po kayo mga kapatiran po namin, sige lang po, attend po tayo sa gawain. Huwag po kayo sa ating magmanawa na umattend po sa gawain. Makakatulong po ito sa atin dahil ang buhay po natin ay hindi lamang po dito sa mundo nagtatapos. Temporary lamang po ang buhay po natin dito sa mundo. Alalahanin niyo mga kapatid, ang pagkakakulong po ninyo dyan sa loob ay temporary lamang po dyan. Meron po nag-aantay na buhay na walang hanggan sa piling na ating Panginoon. Kaya atin lamang po tayo kasi ang salita po ng Diyos ang makakatulong po sa atin na maihanda po tayo sa paparating na pagdating ng ating Panginoong Jesus. At gusto ko pong tuluyan po ito sa 2 Timothy chapter 3 mula po sa verse 14 hanggang sa verse 17 para mas okay. Yan. Ngunit ikaw, ito muli ay patuloy na pagpapayo ni Apostol Pablo kay Timoteo. Okay? Tingnan po niya, inulit po niya, ngunit ikaw, maging tayo rin po lahat mga kapatid, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan. Ano ba ang natutunan natin at pinanaligan natin mga kapatid? Wala pong iba kundi ang Diyos at ang Kanya pong salita. Dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Next verse. Mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Amen? Ang banal na kasulatan ay ang magandang balita. Iisa lamang po yan. Na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Tingnan niyo po mga kapatid. Ang salita po ng Diyos ay konektado po sa ating kaligtasan na hindi po natin ito pwedeng paghiwalayin. Ang salita po ng Diyos ay konektado po sa ating pananampalataya. Ang banal na kasulatan. Amen? So ito pong salita po ng Diyos na ating pinapag-aralan. Ito ating panghahawakan, nakakonekta po ito. Ito yung panampalataya natin at yung kaligtasan po natin. Amen? Kaya maging kami rin po mga kapatid ay hindi po kami magsasawa na ipahatid po sa ating lahat ang salita po ng ating Panginoon sa atin.
So, hindi po natin pwede ihiwalay ang salita po ng Diyos pagdating po sa usapin po ng ating panampalataya at ng ating kaligtasan. Mahalaga po ito pong salita ng ating Diyos. Tingnan niyo po ito pong si Timoteo. Siya na po ay maalam po sa salita po ng Diyos dahil mula po sa kanyang pagkabata, siya po ay tinuturuan ng kanyang ina, sa patungkol po sa mga kabutihan po ng Diyos. Ngunit hindi pa rin po naging dahilan para kay Apostol Pablo upang hindi po siya paalalahanan. Kaya napakainam, napakabuti po kung meron pong nagpapaalaga, nagpapangaral po sa atin. Kagaya po ng mga ganitong gawain, mga kapatid. Dahil tayo pong mga tao ay makakalimutin. Marami man po tayong alam, pero kung hindi po natin ito ipatuloy na isagawa o kaya napapakinggan, nakakalimutan din po natin. So, sa totoo nga lang po, kulang po yung isa pong beses sa isang linggo, pero pasalamat pa rin tayo dahil meron pong isang beses. Pero katunayan po mga kapatid, napakaganda. At sobrang mapalad po tayo kung meron pong nagpapaalala, kung meron pong nagpapayo at ipinapangaral sa atin ng salita ng Diyos. Makakabuti po sa atin ito. Verse 16 po, tuloy po natin yan, ang dalawang verses na lang po. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So, ang salita po ng Diyos, ang magandang balita, ang banal na kasulatan ay kinasiyahan po ng Espiritu Santo. Ito po ay may basbas po ng banal na Espiritu po ng Diyos. At sabi niya, mapapakinabangan. Okay? May dahilan, may purpose ang salita ng Diyos. Unang-una sabi niya, para sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. That's why we need the Word of God. Kailangan po natin ang salita po ng Diyos. Ito po ay tutulong sa atin para tayo po ay makapagpatuloy na maglingkod po sa Kanya. Tayo ay tuturuan. At kung kinakailangan tayo rin po ay sasawayin, kung tayo po ay hindi na sumusunod sa tamang landas. At itutuwid po tayo, mga kapatid. And the Word of God, ang salita po ng Diyos, ay gagawin po niya ang lahat alang-alang sa ating kaligtasan po, mga kapatid. Na kahit po sawayin na po tayo, ituwid po tayo, disiplinahin po tayo, para lang yung ating kaligtasan ay mapanatili. Amen? Kaya minsan po ang salita po ng Diyos, hindi po maiwasan na tayo po ay nire-review po tayo, kinukorek po tayo, tinuturuan po tayo. That is because napakahalaga po ang kaligtasan po ng bawat isa. At sabi po niya sa panuling verse, para maihanda. Okay? Maihanda, para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod po sa Diyos. You see? Napakaganda po yan, mga kapatid. Para maihanda, para maging handa tayo sa paggawa po ng mabuti. At sa katunayan, hindi po kaya ng isang tao, ng isang mananampalataya na isustina o ipagpatuloy ang paggawa ng kabutihan o mabuti kung wala po ang Diyos at ang Kanyang salita sa kanyang buhay. Maaari po ang tao mabait po, kaya po niyang gumawa ng mabuti po, pero yung pagpapatuloy na gawin ito, na ang paggawa ng mabuti ay hindi po kaya isustina ng ating sariling kakayahan at lakas lamang, mga kapatid. Kailangan po natin ang salita po ng Diyos na tutulong at gagabay po sa ating lahat. Amen? Kaya, panghuli po, mga kapatid, bilang pagpapaalala, naway panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Ito ang tutulong sa atin at magdadala sa atin sa buhay walang hanggan, dahil ang salita ng Diyos nagdadala po ng kaligtasan sa ating lahat. Amen? So yan lamang po ang naibibahagi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga at mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po natin ang Diyos. Maraming salamat po. Ibalik ko po kay Pastora sa ating MC po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Ayan, taas po natin ng konti. Ayan, kasi may tatlong klase po ng palakpak. Kapag palakpak na mababa,
para sa sarili mo. Kung mas mataas ng konti, para sa iba. Pero kung sa Panginoon po, dapat sa taas po. Pwede po ba natin gawin yon? Palakpak para sa Panginoon. Ayan. Praise the Lord. Thank you very much, Pastor Darwin. God bless you din po. Kaya yan, napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Kaya nandito po tayo sa Bible study na ito. Amen? Kaya tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos na dulot po ng ating pakikinig. Meron pong ginagawa ang Panginoon sa ating kalagitnaan ngayon. Okay? So kanina, ginamit po natin. Thank you po sa pagpapahintulot. Alam niyo po kanina, nakafocus po kayong lahat at napakaganda pong tignan. Kung kami po nalulugod, how much more ang Diyos na nasa taas. Kaya mas mabilis po tayong makahingi ng favor ng Panginoon kasi pinagbigyan natin siya. Binigay natin ang ating focus at attention sa Kanya. Okay, so kanina ginamit natin ang ating mga tenga para pakinggan po ang salita ng Diyos. Ngayon naman gagamitin natin ang ating mga bibig. Sarili po natin ngayon ang